mga kabendo, welcome back to my channel, Edward TV Hub. Bali, ang topic natin ngayon ay assemble tayo ng Allen timer na mayroon tayong pause saka restart. Bali, mag-connect tayo. Lagyan natin ng connection tong ating board. Itong pula, ito yung magiging input nya. Dito to. May bandang kanan. Pag nakaharap sa inyo yung likod ng board. Pinanamata, hindi na makashoot. So ito naman, itong block na to, ito naman yung i-connect natin sa ating coin slot. Dito lang sa 1 peso sa universal. 1 peso, 5 pesos, 20 pesos. Ito naman yung post. Kali kung gagamitin nyo na yung normally open, normally close nya. Ito yon. Itong wire na to. Gagamitin nyo dito. Dito nyo siya i-connect para dadaan siya sa ating relay natin ampere sa internal nya. Pero gagamit naman tayo ng external relay. Mas meron na rin tayong SSR relay. Dito na natin i-redirecta. Bali, itong cord na 2 pin, manipis nga lang. Pero okay lang kasi sa 12 volts lang naman siya dadaan. Hindi naman siya pupunta sa 220. I-connect din natin. Dito naman siya sa pangalawa. Ito yung sa pwedeng sa lead light para doon sa coin slot ninyo kung gusto nyo magkabit ng ilaw. Para dito sa para pansinin. Ito naman pangalawa para naman to sa external relay. Bali makikita nyo pinaka may gatla, ayun yung may butas doon. So doon nyo sa ipapasok. Bali nakapasok naman na. Itong natin, coin slot, connect na rin natin to. Ganun din, yung may gatla, yun din yung may hindi siya papasok pag baliktad. Tapos ito naman ating pause saka restart. Ang connection niya naman yun dito sa pinakadulo, itong 2 pin. Kasi itong sa mga coin slot sa universal, bali yung 3 pin. Ito lang nag-iisang 2 pin nasa taas. Connect na rin natin. Bali naka-connect naman na. Bali ang connection na lang natin dito sa relay. Itong relay natin, ito yung negative, yung number 4. Ito naman yung positive sa number 3. Bali, ito yung papasok natin dyan. Itong external relay. Bali, itong red, ito pupunta sa positive sa number 3. Ayan ang i-connect natin dito sa number 3. Pag nag-connect kayo nito kasi masyadong manipis, idagan nyo na rin yung pinaka balat nya para hindi mahugot. Tapos ito namang red na may stripe na itim, ito naman na magiging negative dito sa may number 4. Pitan nyo lang din pag magkakabit kayo para hindi siya naglalas. Okay. Bali, dito naman tayo sa may power supply. Kukunik muna natin to. Itong ating power supply naman, itong 1, 2, ayan po yung line sa neutral. Bali, 220 yung papasok dito. Ito yung kukunik natin sa ating plug. Bali may isasama pa ako dito mamaya, pero para step by step masundan nyo ako, ikukunik ko muna ngayon. Pag pala nagkabit kayo nito, siguraduhin ninyo na walang wire natatagos dun sa isa't isa.
Kasi ang problema nito, baka mayroong wire na nakalabas, dumirekta rito sa kabila, baka naman makuryente pa tayo or masunog pa yung ating unit. Kailangan lagi tayong safety first. Kailangan malinis. Tapos ito naman yung ating input ng ating board. Ayun ang i-connect natin dito sa output naman ng power supply. Bali, ang power supply natin, yung output niya, dito yung volt ng negative. Ito naman sa dulo yung volt ng positive. Bali, ito namang ating input, parehas naman na siya pula. Bali, ibig sabihin, wala na siyang polarity. Pwede naman na siya magkabaliktad. Based on my experience naman. Pitan nyo lang din para hindi siya naglolos, kasi pag naglolos siya, nag-i-spark yan. May madami. Okay naman na may cover din naman yan. Ang hindi na lang natin ay kakabit itong ating outlet. Itong outlet na to, ito yung magiging saksakan ng ating car wash bento or computer na papatayin or ikakat ng ating timer kapag wala na siyang oras. Itong isang line ng ating extension, bali isasama natin dito sa isang line ng 220. Ulit. Ayan na itong isang line. Pwede naman kahit line 1 or line 2. Pwede naman kahit magkabalik na. Balik ko na ulit. Bali, dalawa tong yung isa naman ito, ayun naman ang pupunta rito sa ating SSR. Dito lang siya sa may line 2. Para na siya i-connect. Mas madali na itong ganitong setup, kaya lang kailangan natin ng kaputol na wire. Meron dito maliit na wire. Bali, kakabit ko to dito. Papunta naman doon sa line 1 ng ating 220. Mapupunan ninyo, yung dati kong setup, ginamitan ko pa doon sa internal relay. Bali, dinaan ko pa sa internal relay. Also, good naman yun. Ay, ito, mas madali para hindi na rin kayo masyadong maligaw. Kaya medyo complicated pa yung wiring doon. Magaling ko ulit itong isa. Isasama ko naman ito. Tulang ko muna. Tulol. Ito, isasama natin, bali. Kasi ang trabaho nitong relay natin, pag walang supply itong 12 volts, hindi siya nagkaroon ng supply na 12 volts, itong dalawa, hindi magdidikit itong ating relay na isang linya ng ating 220.
Make sure lang na yung pagko-connect natin maayos. Kahit sa tutorial lang, dapat maayos ang pagkagawa. Hindi tumatawid. Dapat walang losses. Ayan. Bali, bago natin yan, reviewin muna natin para sigurado tayo. Nakakonect na yung ating pause saka restart. Ito pala ang pause saka restart, bali hindi siya katulad ng karaniwan na switch. Kasi ang switch na karaniwan, kunwari sa ilaw, pag switch mo ng ganon, nakakonekta na siya parehas hanggat hindi mo i-connect ng ganon. Ito hindi. Bali tinitrigger niya lang, didikit, maghihiwalay pa rin. Bali iti-trigger niya lang para magkaroon ng pause, as hihiwalay pa rin siya. Hindi siya totally magkasama. Parang yung sa video, okay, di ba? Pag pinindot mo, isa lang ang lalabas, pero pag dinay mo ng ganon, sunod-sunod na labas ng numero. Kaya ito, pan-trigger lang. Tapos nakakonect na ating external relay. Nakakonect na rito. Tapos ang isang linya ng ating outlet, nakadiretso dito sa ating line 2 ng ating 220. At yung line 1 naman, nakakonekta dito sa ating external relay, sa SSR relay natin. Para pa nagkaroon ng power, magduduktong yung dalawa, magkakaroon na ng power na 220 to. Gagana na yung computer o kaya yung ating car wash bendo. Okay, subukan natin. Ayusin ko lang para makita. Pause. Bali, bago natin paganahin pala, safety first muna tayo. Iyan ko muna ng electrical tape yung ating line ng 110. Kasi delikado na rito kung masagi mo, magaground ka pa rin. Hindi natin mapansin masagi. Okay. Bali, meron ako dito extension. Bali, ito yung gagamitin natin na 220. Ito yung ating plug. Sasaksak ko naman dito. Bali, wala pa tong hulog. Bali, wala pa rin siyang kulay pula. Dapat to, pag hinulugan ko tong ating coin slot, nagkaroon siya ng oras, dapat magkakaroon ito ng pula. Bali, nag-red na siya. Ibig sabihin, kung nag-red siya, duktong na tong dalawa. Kaya itong ating extension, meron na yung power. Sasaksakan natin ang ilaw. Layo-layo natin para makita nyo. Ayan. Bali, itong post natin, ito yung ating i-testing kasi ito yung ating topic. Post ko, nag-post siya, namatay. At yung ating SSR relay, yung pinaka ilaw niya, wala din. Naka-post. Bali, i-restart natin. Pupula, magkakaroon ng oras si ilaw. Kung anong oras mo ipinost siya, 22. Pagbalik natin yan, pag pindot uli natin yan, 22 pa rin yan. Countdown na siya. Kita nyo ba? Ayan. Bali, pag naubos yung oras niya, 7 seconds. 3, 2, 1. Dapat mamamatay na siya. Okay. Kahit pindutin natin dito, wala na siya. Lugan ko ulit. Hindi masyado yata nakikita. Lugan ko ng 5 pesos. Ilaw.
Post natin. Masyadong gitna against the light. Off. Naka-post. Restart natin. Yun lang mga kabendo. Salamat ulit sa panonood at